Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto diretso. Dapat imbestigahan ng Senado ang nangyari na yan kay Joel Villanueva at kay Martires. Kasi hindi normal yan eh. Hindi normal yung nangyari na yan. Kahihiyan yan sa part ng Senado. At tapos ang sinasabi pa niya may conspiracy pa si Laila de Lima. Siya pa yung may conspiracy. Bahagi ng conspiracy. Ito ngang si Ambassador of Jesus Christ Alan Peter Cayetano, no? Anong sinasabi niya? Dapat magkaroon ng representatibo itong mga religious groups, itong mga pro-Duterte religious groups, no? At saka yung opposition daw. Magkaroon ng representation dito sa Independent Commission for Infrastructure. Hindi ba niya alam yung ibig sabihin ng independent? No? Ang ibig sabihin ng independent, non-partisan. Tapos ang gusto niya, yung opposition, magkaroon ng representasyon sa ICI. Ikalawa, opposition daw kasi sila. Ang ibig ba sabihin ng opposition, yung natalo sa eleksyon, sa leadership sa Senado? Di ba ang ibig sabihin ng opposition, attorney, yung merong magkaiba na prinsipyo, magkaiba na pagsusuri, magkaiba na plataforma, magkaiba ng vision sa administrasyon? No? Di ba bahagi siya ng administrasyon, majority, nung si Cheese ang Senate President? Di ba? Diba? Tapos ngayon, dahil natalo sila sa eleksyon, sa liderato ng Senado, ang tawag niya sa sarili niya, opposition na. Ikatlo, sino ba yung opposition na gusto niyang upo sa ICI? Di ba yan yung mga akusado? Di ba? Di ba yan yung dawit dito sa corruption scandal? Tapos papaupuin mo doon sa ICI na iimbestigahan yung korupsyon na yan? No? Kaya, ito na naman si Alan Peter. No, akala mo napakagaling ng kanyang mga suggestion. Saan ba niya pinupulot? Sang sako ng basura niya pinagpupulot ang kanyang mga ideya na yan? Ano daw kasi, Nald? Ang gusto niya daw kasi sa Pilipinas, renewal, hindi raw revolusyon. Para ano kaya mag full-time pastor na lang siya? Renewal. Siya yung nagsalita sa United Nations defending yung extrajudicial killings. Siya yung nagsalita sa United Nations defending yung tokhang. Siya yung nagsalita sa Senado, no? Na dapat protektahan ang human rights ni Duterte na naglunsad ng tokhang na libo-libo ang pinatay. Di ba? Siya yung Secretary ng Foreign Affairs, no? Na maka-China na sinasakop yung ating teritoryo ngayon. Yan siya. Di ba? Mahiya naman siya sa balat niya. At yan yung nung nung in-interview siya ng Al Jazeera noon, nung syempre ang data na noon, napakarami nang napapatay. Tinanggap mismo ng PNP. 6,000 ang napapatay na. Ang sabi ng police, legitimate police operations yon. Nanlaban daw kasi. Ang tanong sa kanya nung Al Jazeera host, ibig kung sa Filipino natin translation, ibig mong sabihin yung lahat ng namatay na yon ay nanlaban? Sabi niya, oo. Wala na. Anyway, ayan, yan yung dito kay Ang hamon ko nga sa vlog ko, sabi ko, Alan Peter Cayetano, kung mayroon kayong mga testigo at ebidensya laban sa laban kila Romualdez, kila Lisa Araneta o sa administration, ilabas nyo. Palabasin nyo na. Si Gutesa, itong si Master Sergeant Gutesa, ilabas nila uli. Bakit biglang nawala? Pagkatapos madiskubre na fake pala yung pirma. Fake pala yung pirma ng notary public. Ba't kayo hindi na nagpapakita? Hinihintay sa NBI para magsampa ng kaso. Di ba? Hinihintay para magsampa ng kaso kay Martin Romualdez. Hindi ito bating.
So, ano Oh, nangyari ko? sabi ko Tapos nga, ngayon, lumalabas na fake pa talaga yung signature. oo. Na-investigahan nila NBI na fake yung signature. So, anong gagawin nung senador na ginamit siya na testigo? Di ba, kasama siya, kasabuat yung senador na yon? Diyan, Isa na nga lang ang ano nila, ha? Isa na lang yung testigo nila, pumalpak pa. Yun ang problema. So, actually, ako nga, ang sabi ko ganito, may karapatan si Cayetano magreklamo na parang sinisingle out sila, tinutumbok sila, parang may systematic na attack sa kanila na talagang durugin sila. Kung mayroon silang mga testigong gustong i-present, gusto nilang i-present sa Senate Blue Ribbon, and yet pinipigilan nila Lacson. Kasi ibig sabihin nun, talagang pinoprotect, may bias sila Lacson. Pero tandaan natin, di ba sabi ni Lacson, yang si Gutesa, wala yan sa lista, walang advance notice si Marcoleta na na ipipresent niya yan. Pero nung mismong araw na produce yan, nila Defensor, ni Mike Defensor, pinadala kay Marcoleta, pinadala doon, ready na pala yung salaysay, hindi binawal ni, in fairness kay Lacson, hinayaan niyang magsalita si Gutesa. Kung talagang totoo yung sinasabi ni Cayetano na itong mga ginagawang investigasyon ay tinutumbok sila sa sa minorya, di dapat kapag may mga testigo silang pinipresent, hindi pinagsasalita. Hindi naman ganoon eh. Wala lang talaga silang ma-produce na testigo. Kaya nga sabi ko, kung may testigo silang pinoproduce, gustong pagsalitain na hinaharangan, ako mismo, magkukomentaryo ako, mali naman yan ang ginagawa ninyo, hindi nyo pinapabilo rin yung mga testigo ng nila Marcoleta. Wala, ang problema talaga wala, as in wala, yun ang problema. So, sabi ni ni Escudero, 'di ba, nagsalita siya, sabi niya, alam ko na kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Pinangalanan niya si Martin Romualdez. Sabi niya, lalaban kami, lalaban ako. Nagbanta siya nung nalalaban. Ngayon wala naman tayo nakikitang paglaban eh. Doon tayo, yun sana yung inihintay natin, lumaban na si Chis Escudero, ipakita niya na rin yung kanyang mga ebidensya eh. Di ba? Naglilinis pa ng kusina. Naglilinis pa ng kusina eh. Naglilinis pa ng kusina. Nagtitiktok. Nagtitiktok si Chis. Tahimik si Chis. Wala tayo. Yung sinasabi niya noon na nung bigla siyang nagsalita na lalaban na rin daw siya, ang iniisip ko noon, maglalabas na rin siya ng mga testigo niya laban kila Romualdez eh. Ang problema wala. Ngayon sasabihin nila selective. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.